Hello guys, good morning. So magre-repat ako. Ayusin ko na yung mga plants ko na may mga tumubong damo. Tatanggalin natin yung mga coco cubes. Tapos tatanggalin ko yung mga lupa na may ipa. At papalitan natin ng coco cubes and loam soil. So before anything else guys, please subscribe and don't forget to click the notification bell down there para lagi kayong updated once we have new videos to be uploaded sa ating channel. So welcome back muli guys sa aking channel. So ito yung update ng ating pagre-repat. So ang gagawin ko guys sa sa ating plants ay tatanggalan ko ng medium. Pero isa-separate ko itong mga coco cubes. Lagay natin dito. At ito guys ay haluan natin ng loam soil. Pagdating ng loam soil na na in-order natin. Ayan, tanggalin lang natin to. So nakapang-apat na akong repat. Pang-apat na pagpalit-palit ng medium ng aking mga halaman. Ang gaganda pa man din nila guys, ang ganda ng variegation. Ayan, sana hindi sila magtampo. Buti na lang makulimlim, umuulan, ambon-ambon. So ganyan ang gagawin natin. Stress lang talaga ako guys sa nangyari. Grabe. Kahit bunot ako ng bunot na mga damo. Actually ipa to. So ang gaganda pa man din ng dahon. So ayan ang dami. So ganun nga ang gagawin ko. Papalitan ko yung medium ng rice. Ay to? Coconut cube saka loam soil. Ayan ang dami guys. Kita nyo ba yan? Kung araw-araw kang nagbubunot, may stress ka talaga. Ayan buti na lang buhay na buhay sila. Nag-enjoy sila sa akin. So, ganyan talaga nangyari. Sa excitement ko kasi, hindi ko na inisip yung yung ipa na tutubo. Kahit nga buhangin, nagamit ko na kasi yung excitement pa na matapos ko na yung ginagawa ko. So, ganda pa man din guys. Ayan kita nyo yan. Nung una, tinakpan ko sila ng coco cubes. Akala ko okay na. Akala ko magiging okay pero hindi. Tumutubo pa rin sila. Ayan may mga maliliit pa. So, dumating naman na yung order kong loam soil. At saka yung isa pang coconut pit ba yun? So, yun ang gagamitin natin. Tapos meron ding ibinigay na black soil ang pamangkin ko para sa mga halamang ito. Ayan, stressful talaga. Kala mo, saan ka nakakita ng halaman na may mga tumubong palay? Nakakatuwa. Idaan na lang natin sa tawa. Grabe. Buti na lang ang gaganda nila May mga bagong dahon. May mga bagong shoots. Ayan guys. So, ito yung Florida Beauty ko. Ang ganda. Tapos ito yung Tycons na Monstera. Ayan. Grabe. So, kailangan ko tapusin ito. Ito guys yung natanggalan ko na ng coco cubes. So, ganyan siya pag natanggalan mo na ng coco cubes. Makikita mo na lahat ng mga palay na tumubo. Ayan Parang alam mo yung mango shoots na ulam. Ganyan. Ayan Grabe guys. So, yan talaga. Diyan ako na-stress na. Akala ko marirelief na ako. Kasi guys, nung in-order kong mga to, uprooted sila. Tapos etong mga ginamit kong paso, galing pa yan ng Abu Dhabi. So natuwa na ako nung natapos ko silang i-repat. Kaso eto nga yung nangyari. Ayan So may mga coco cubes din sa loob nito. Ayan, so tanggalin ko lang ito para makuha natin yung mga coco cubes. At i-separate natin. Gagamitin ko pa yan. Eto guys, so ipapakita ko sa inyo kung paano yung ayan tingnan mo. Sa ilalim yan, dami talagang tumubong mga palay. Kasi nga guys, yan? Palay na patay. Kala ko ipa, hindi pala. Palay na patay. Palay na walang laman, parang ganun. So, isa-separate ko yung mga coco cubes niya. Kukunin ko at gagamitin din natin. Ito guys, ayan. Ganito ang nangyari. Parang, alam mo yung mango sprout. Grabe, kawawa kasi pag di ko tatanggalan Ito guys, hindi ko papalitan yung soil. Yung mix or medium ng mga plants, kawawa sila. Since nandito na ako sa Pilipinas, so tatapusin ko to. Wala na akong ginawa kundi mag-repat
ano na to guys, 3 times, 4 times, 4 times ko na to. So ayan, separate ko yung mga coco cubes. Sabi ni Kuya Nestor, kunin din natin, gagamitin din natin. Grabe guys, na-stress Palay ako. pala na walang laman. Ako sa mga halaman ko kasi bawat linggo, almost after 2 days, 3 days, parang ganun, nire-repat ko sila. Pang-apat na repat ko na to sana, and hopefully last na repat ko na to. Ayan guys, so grabe talaga, nakakatuwa. Ayan, kalain mo sa loob ng pot may mga ganyan. Ang gaganda pa man din ng halaman. Ito yung black cardinal Ayan guys, kita nyo yung roots nya, ang dami puti. Lahat yan ipa yan, ipa lahat yan guys, yung puti na nakikita nyo. So ayan naman yung coco cubes, pati nga yung coco cubes na may mga ipa sa ilalim, tumutubo rin, nag-i-sprout din sila. Grabe, stressful. So ito yung gagamitin nating medium. Ito yung in-order ko na loam soil, plus halo natin ng coco cubes, plus meron ding coco peat. Paghalo-haloin natin yan. Tapos ang gagawin ko lang guys, konti-konti lang. Ayan, dalawang 8 kg na loam soil. So all in all 16 kg siya. Order natin through online. So, bubuksan ko tapos imimix natin. Papakita ko lang sa inyo guys. Ayan. Grabe guys, na-stress talaga ako. Ayan, wala na akong ginawa kundi magtanim every week hanggang sa pag-alis ko ata. Ganito ang gagawin ko. So, lesson learned guys, be careful. Iwasan yung excitement para hindi tayo mapagod, kasi kung yung excitement natin ay hindi natin mapag-isipan ang gagawin natin, masasayang lang ang lahat tulad nito. So, ayan guys. Una nating i-repat itong Tycons. Napakaganda pa man din ng jeans nito. Premium jeans ang mga to Ayan So lalagyan ko lang siya ng coco cube sa ilalim plus loam soil. Tapos lalagyan ko ng Osmocote. Tapos ibabaw ko yung coco cubes. So sabi ng guys, nag-advise sa akin, wag daw punong-puno yung pot. Ayan So ilalim. Unahin natin yung coco peat, soil, loam soil, tapos imimix ko siya ng ganyan. Tapos lalagay ko yan, tapos lalagyan ko ng konting lupa, parang mix-mix lang siya. Tapos pagka medyo half na siya, saka ko naman siya lalagyan ng coco cubes. Ayan, para hindi masyadong puno. Para maging lang siya guys, loose lang pag diniligyan natin. Loose yung medium. Ayan. Ayan yung in-order kong coco cubes. In-order ko lahat to guys through online. Kasi ang hirap ng lupa dito sa organic soil dito sa probinsya namin. Yung lupa rin na nasa paligid ko ay yung parang regular soil lang na nagpuputik, brown. Parang yellow brown, parang nagpuputik siya. So eto na. Uunahin ko lang yung mga medyo maliliit na mga plants ko, like yung unfold na pink series, unfold na yellow series, plus yung cobra fern ko, at kung ano-ano pa. Ayan kita nyo yan guys, ganyan ang style niya. Lupa plus coco cubes na imimix ko, tapos lalagay ko yung halaman, tapos papatungan ko to uli ng loam soil, plus yung pinaka base niya coconut cubes. Ganyan. So mix ko lang siya para maganda yung niya. Hindi siya hindi tight yung medium niya. I mean, magiging loose lang siya once na diniligan mo siya. Kasi kailangan ng ganun Kasi nasubukan ko na yung lupa plus buhangin. Grabe, nung diniligan ko, mahirap tumulo yung tubig, plus na parang nagiging putik siya. So, hindi maganda yun sa halaman. Magkakaroon ng root rot at kung ano-ano pang problema ng plants mo. Sayang lang yung mga ganda ng halamang ito. Napaka-sensitive na mga halamang ito. So ito yung cobra fern ko. Maliit lang siya, pero pag lumaki to, hopefully lalaki. Sa pinaka gusto kong plant ito. So ayan nga guys. Kita nyo yung medium ko na gagamitin natin. Loam soil, coco peat plus coco cubes. So pinaghalo-halo ko yun sa loob sa unang base nila ay coco peat, coco cubes, saka loam soil.
Tapos ilalagay ko yung halaman, tapos papatungan ko siya ng coco cubes, parang ganun lang siya. So hopefully okay na to, di na tayo magre-repat pa. Next repotting, tama na tong 4 times na to. Marami akong ire-repat guys, kaya nai-stress talaga ako. Ang problema pa man dito, soil. Okay lang sana kung may organic soil, kahit wala ng coco cubes, wala ng ipa. Wala guys, o-orderin mo lahat. So ayan guys, okay na to. Pinakita ko lang sa inyo yung mga sample, pero marami pa akong tatapusin. So hanggang dito na lang tayo. Please guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos natin. Thanks for watching.